Okay, hello mga kapatid at welcome sa Russia TV. Isa na naman meron naman tayong debate ngayon mga kapatid. Kasama natin ang punto por punto at yung OBF mga kapatid, yung original Baptist Faith Defender. At yun ay October 7, 2024 mga kapatid, alas 8:13 dito sa Pilipinas. At lunes na lunes mga kapatid, at ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblikal ayon sa Biblia at referensya mga kapatid. So ang ating affirmative dito si Brother Yesomar ng Roman Catholic Church at negative naman si Brother James ng Baptist mga kapatid. So ang ating setup ng debate, standard ito ng Russia TV mga kapatid, 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli naman si affirmative mga kapatid. So sa ating rules, rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil lang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin mga kapatid, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti. So pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. At rule number 3 natin, kung hindi siya makapili at kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. At rule number 5 natin, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung tinatanggi niya ay automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6 natin mga kapatid, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod objection, at isang clarification lang din every question mga kapatid, at no objection during final conclusion. Rule number 8 natin mga kapatid, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa physical na itsura mga kapatid. Kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. At palabas doon gaya ng nagsisinungaling ka, hindi ka nagsasabi ng totoo, hindi ka nag-aral, po pwede pa yan sa akin mga kapatid ha. So, ang out of topic syempre are not accepted yan. So, ako po yung magde-decide dyan kung pasok ba or hindi. Rule number 9 natin, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano ko mabasa ko. So, kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig, ay hindi ko pinapahintulutang maitanong yan. At rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. At by the way mga kapatid, ang nagsasalita ngayon ay Admin Russia mga kapatid, Russia Vista, at ako po yung admin ng Russia TV mga kapatid, at former din na admin ng Debaters Convention mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Yes po, Bro Rush, Mr. Moderator, sangayon po ang affirmative. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Pa-co-host pala si Brother James, Ate Edna. Yung Bro James te, paki-co-host. Ted? Okay na po. Okay na. Bro James? Bro James, naka-co-host ka na Bro James. Bro, pa-unmute bro. Naka-co-host na siya bro, pwede na siya mag-unmute sarili niya bro. Bro, paki-unmute bro ha. Naka-mute ka, baka nagsasalita ka dyan. At baka pwede i-open niya yung camera niya Bro Rush, no? Bro James? Ba't di makapagsalita si Brother James? Check ko.
Sige, check mo nga bro. Connecting pa ako bro. Kala ko kasi bro sa messenger. Nakapasok naman na siya. Andito na siya. Ayan na. Good evening bro James. Wala siyang audio. Ha? May audio chat eh. Ayun, connecting to audio siya. Ayan. Ayan na, meron na. Bro James, good evening. Ayan. Tayin natin. Oo. Bro? Ayan na, meron na. Bro, baka nagsasalita ka bro. Wala kami madinig bro. Okay na ba? Ayan yan, meron na. Yan. Pwede pa open yung camera mo bro James? Malakas. Sige, saglit lang. Dinig ka na bro. Opo, Dinig bro. ka na bro. Dinig ako, no? Mm-mm. Saglit lang, no? Lang, bro, ha? Saglit. Okay na. Pero siguro hindi okay ko lang camera. Ayan. Anong ano na? Anong Yan. ano na tayo? Start tayo mga kaibigan. So ano yung tanong mo bro Rush? Kay Brother James bro Rush? Nag-react na natin. Okay. Bro, okay ka na bro, James? Sige bro, okay na ako bro. Okay. So, sumasang-ayon ka ba bro sa lahat ng patakaran sa Russia TV at sa ating setup ng debate? Yes bro, as tayo tenured naman tayo dyan sa platform na yan, so kailangan natin sundin. Okay. Good evening pala sa lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ayan. At sumasang-ayon din ba si Brother Yesomar? Yes bro Rush, at nasagot ko na kaganina, nasangayon pa ako sa rules ng Russia TV. Ayan. So, mga kapatid, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magbigay ng mga paunang salita at syempre kung ano yung tatayuan nila sa gabi na ito at ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali mga kapatid. So, unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka muna bro. Yes bro Rush, at isa pa pagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, no, katoliko man o hindi katoliko, dyan po sa live ni Brother Russia, isa mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So Brother John Ray po ang inyo pong abang lingkod, at mayroon po tayong YouTube channel na Kaabag sa Simbahan. At sa gabi pong ito, napag-usapan namin ni Brother James na patutunayan ko na ang katungkulan po ng Papa sa Roma is biblical. Ayon po yan, syempre, sa kalooban ng Diyos, no? Sa Biblia at sa referensya din, kasi kukuha tayo ng mga secondary resources. At sa tanong ni Brother Russia, kung ano po ang inaasahan ko, ang inaasahan ko po sa gabing ito is kaliwanagan, no? Sabi natin Panginoong Jesucristo, the truth will set us free. Yun lang, maraming salamat po Rush. Okay, so that is a Brother Yesomar mga kapatid ng Roman Catholic. Ang tatayo na affirmative sa gabi na ito. At syempre, dito din tayo sa tututol. Pakilala ka muna, kapatid. Okay. Thank you bro Rush. Thank you bro sa iyong pagpapakilala. Ako din, no? Dito mo siyang kapagkatuloy at Sim Elohim. Ako yung papasalamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na tayo yung mga isama sa platform na ito. Sa punto por punto at ang pagkakaisa din ng Russia TV para magampanan ang debate na ito. Salamat sa iyong kapatid. Ako si Brother James, apologies ng Baptist, at kasama ko ang aking mga co-defenders sa sila Brother Dino Diaz, sila Schenker at yung mga taga-OPD. Salamat sa iyong support. Panood dyan, mga kaibigan natin dyan, mag-enjoy, matututo. Siyempre, salamat din sa inyong eagerness na sumali dito sa atin pong debate, no? Para makapakinig. At yun po, salamat din sa ating moderator, Rush, sa iyong oras, makakausap na sa debate, sa Facebook, sa
time na uli tayong pag-uusapan at thank you sa iyong panyaya din. No? Yun lang po ang akin pong tindig ngayon ay tututol po tayo doon sa paksa na patutunayan na ang katungkulan ng Papa, ng Santo Papa ay biblical. At may referensya doon nakalagay doon sa tayo po yung negative side doon. No? Maraming salamat. Okay, so dito tayo mga kapatid sa ating debate. So bago natin simulan, shoutout muna sa ating nasa live. Dyan sa punto por punto, syempre marami dyan. Sa iba pang nag-streaming. Alam ko merong maraming nag-stream. So shoutout sa inyo dyan mga kapatid. At again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblical ayon sa Biblia at referensya. 10 minutes, Brother Yesomar. Your time start now, bro. Yes, maraming salamat, Brother Rush. So, dahil 10 minutes lang, hindi ko na po patatagalin, no? Pero bago ko po umpisahan ang akin pong inihanda na tawag dito na argumento mga kapatid, gusto ko lang paalalahanan ang lahat at si Brother James, no, ayon po sa filosofiya, no, na the term exists because of the reality and not the reality exists because of the term, no, kasi baka umabot mamaya sa technical na tanungan. At least alam nyo na mayroon pong mga bagay na huli ng pinangalanan pero yung pinangalanan ay andyan na. Like halimbawa, Trinity, we both Brother James believe in the doctrine of Trinity, although the term does not exist doon sa manuskripto, no? Pero parehas naming pinaniniwalaan na ang pinapatungkulan ng salitang Trinity ay nasa banal na kasulatan. So in same manner, ganun din po ang aking gagamiting argumento ngayon para hindi po itanong ng letra por letra kung saan mababasa ang salitang mga gagamitin natin. Alright? So again, patutunayan ko po na ang katungkulan po ng Santo Papa po natin na nasa Roma is biblical po ito mga kapatid. Pero siyempre, para maunawaan nyo at dali nyong malaman na ito nga ay biblical, i-representa ko muna sa inyo no, kung ano ba ang pinanggalingan ng salitang Pope at ano ba ang napakasimpleng kahulugan nito para madali nating maunawaan na biblical nga no, ang nasabing termino. So, gagamit tayo ng referensya kasi according po sa reference and Bible ang atin pong pagpapatunay. So, dito po sa Britannica, no? Britannica Encyclopedia, Pope, no? Ang kanya pong napakasimpleng pagkahulugan ay ito lamang po. Ang Pope po sa salitang Latin is Papa, no? Na nagmula po siya sa salitang Griego na Papas, no? At ang napakasimpleng translation lamang po niyan is Father or Ama. Ayan. So, para hindi na po kayo mahirapan, pag sinabi pong Pope, yan po is Ama ng pananampalataya, mga kapatid. According po yan sa Britannica. Alright? Alam naman po kasi natin na sa history po ng banal na kasulatan, sa unang pagtawag pa lang ng Diyos ng kanyang bayan, mga kapatid, eh pumili na siya ng isang ama para sa kanyang bayan, no? Bagkus si Abraham, tinawag nga niyang Father of many nations, no? Kung babasahin po natin sa Genesis 17:5, gamitin po natin ang magandang balita, Biblia, no? Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa King James Version pala, no? Ang official na Biblia ni Brother James. So ito po ang ating mababasa. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham, meaning, for a father of many nations have I made thee. Yan po si Abram na ginawa pong Abraham ang kanyang pangalan dahil siya po ay magiging ama ng lahat ng mga bansa. At alam niyo ba mga kapatid na sa panahon ni San Pablo, yung katungkulan po ni Abraham bilang isang Father of many nations ay tinawag po niya yan na spiritual father, no? In Romans 4:12, the Living Bible Translation, ito po ang ating mababasa.
And Abraham is also the spiritual father of those Jews. Ayan, napakalinaw po, no? Tinawag ni Apostol na Pedro ang kaniyang katungkulan bilang father of many nations as father or spiritual father. So yan po, no, ang napakasimpleng kahulugan ng salitang Pope, meaning father or spiritual father or ama ng mananampalataya. So, at least nalaman nyo na ngayon na the Pope is very biblical as the father of many nations or the father of all faithful. Tingnan naman natin ngayon ang katuruan ng simbahan. Ano ba ang katungkulan ng isang papa or father of the faithful? Okay, so tingnan natin ang katuruan ng simbahan according po dito sa atin pong Catechism of the Catholic Church. Sa Catechism of the Catholic Church, mga kapatid, paragraph 882, ito po ang nakasaad. The Pope, Bishop of Rome, and Peter's successor, take note nyo po yan mga kapatid, ang Papa na nasa Roma ay siyang successor ni San Pedro, is the perpetual visible source and foundation of unity, both of the bishops and of the whole company of the faithful. So ang Santo Papa po ang tumatayo o sumisimbolo, no, sa pagkakaisa sa lahat ng mga kaobispuan at sa buong iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo. For the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ. So ito po ang pinakatungkulan, the primary office of the Pope is being the Vicar of Christ or kahalili ng ating Panginoong Hesukristo. So ano ba ang kaniyang kinahalilihan, no, sa ating Panginoong Hesukristo? As a pastor of the entire church. Yan pala, no? Siya ang pastor or tagapakain, tagapangalaga sa iglesia na itinatag nating Panginoong Hesukristo. Has full supreme and universal power over the whole church, a power which he can always exercise unhindered. So yun po ang ating pong nabasa according po sa katuruan ng simbahan, mga kapatid, na ang Santo Papa bilang successor ni Apostol Pedro, siya po ang leader of the church na sumisimbolo sa pagkakaisa. Lahat ng under sa kanya is kinikilala siya bilang head of the universal church as the visible head of Christ Church, mga kapatid. At ang pinaka-primaringan niya, nakatungkulan is being the Vicar of Christ or kahalili ng ating Panginoong Hesukristo, meaning tagapangalaga sa tupa ni Kristo at tagapakain sa tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, biblical ba ang katungkulang ito? Well, mga kapatid, tingnan natin at kayo po ang humusga, no? Alam naman po natin na ang ating Panginoon. 3 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator, na si Simon Pedro ay tinawag ni Panginoong Hesukristo bilang una sa mga apostol, Matthew 10:1-2. At sa 21:15 hanggang 17 po, mga kapatid, ng Juan, no, mamadaliin ko na lang kasi 3 minutes na lang, si Pedro po ang binigyan ng katungkulan na magpakain at mangalaga sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga tupa. Ito po ating mababasa, no? Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." So, meaning to say, ibinigay ni Panginoong Hesukristo ang kaniyang tungkulin sa pagpapakain sa kanyang mga tupa kay Simon Pedro. At dito sa 16, gayon din. Ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, sabi ni Jesus uli kay San Pedro, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Ayan, pinaalagaan ang mga tupa ni Panginoong Hesukristo kay San Pedro. Gayon sa ikatlong pagkakataon, ganon din ang sinabi ni Panginoong Hesukristo kay Simon, no? Dito sa bandang ibaba na lang, didiktahin na natin, sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Sa hirim niya, maya, mga kapatid, napakalinaw dito na ang tagapakain ng tupa ay isang pastol. Pastol, no? Isa siyang pag-alaga ng kawan. At kung titingnan nga natin yan sa
sa New King James Version na salin, ang isa pong pastol or pastors ay leader of the flock. So, bilang leader sa San Pedro, no, siya po ang tinawag ng ating Panginoong Jesucristo na maging leader ng kaniyang flock, ng kaniyang kawan, tagapangalaga or pastol, si Apostol Pedro. At meron ba siyang dapat kahalili? Yes, si San Pedro din po ang nagsabi niyan sa Gawa 1:20. Ito ang sinabi ni Apostol na Pedro, mga kapatid. Sinabi pa ni Pedro na susulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at wag nang tirahan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Anong uri ng tungkulin na yan na pinapagampanan sa iba? Kung babasahin natin sa official na Biblia ni James, ang King James Version, yan po ang Just 30 seconds. bishopric. No? Sabi dito, his bishopric let another take. Kaya based po sa paliwanag ng simbahan, ang katungkulan ng Papa bilang kapalit ni Pedro at Vicar of Christ na babasa ayon sa Biblia. Maraming salamat at yun lamang po ang atin pong presentation. Handa na po tayo, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Yesumar ng Roman Catholic. Actually, gusto ko talaga yung Yesumar kaysa sa Brother John. So, kapatid, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Unang pagtatanong ni Brother James ng Baptist. Bro, your time start now, bro. Okay. Maraming salamat, Brother Yesumar, sa mga puntos mo, and I have listed at least 6 points. Bro Rush, wait lang, Bro Rush. Oo. Wait lang bro. Oh, Medyo may mahina yung yun nga sanang iano ko sana, medyo mahina yung mic niya. Pwede ilapit yung bibig mo, bro, sa mic, bro, para medyo lumakas. ano nga natin, bro. Ayan, okay na? May ilalakas pa ba yan, bro? Ito na. Sige, Ay, bro. okay na? Tingin mo. Yan, much better yan sa una, pero kung Pero rinig naman. oo, kung kaya mo pang ipalakasin yan, mas sige, maganda, bro. So proceed ka, bro. 7 minutes, bro. Sige, as long as naririnig naman siguro. Yes, bro. Lakasan mo na lang. Oo. So I have listed at least 6 points, no? 6 points na rinig ko, sinulat ko. Dito ko pinapauna mo yung Britannica na Pope. Ang sabi kasi doon, Pope, Papa, ay premise mo na to, sa tanongin kita dito. Sabi kasi dito, Pope, from Latin, Papa, the title since about the 9th century of the Bishop of Rome, the leader of the Roman Catholic Church. Ayon po ba kayo dyan sa impormasyon sinabi dyan? Yes or no? Yes, sinasangayunan ko yan, Brother James, na ang salitang Pope from Latin, Papa, from Greek, Papas, at ang simpleng translation sa English is Father. Yung sinasabi mong about 9th century of the Bishop of Rome, yan po ang lilimita sa tungkuling Pope sa Rome, Bishop of Rome na lang. Next No? question. Oh, yun. Okay po. Second question, so sumasang-ayon kayo, sa makatwid sumasang-ayon kayo, tama itong impormasyon dito, the title since about the 9th century. Ang titulo ay since mula pa noong 9th century. Tama ba itong impormasyon na ang title is since 9th century? Tama ba? Tama yung title, pero hindi mo nauunawaan. Ipapaunawa ko sa iyo, kapatid, no? Para maunawaan mo ang sinasabi ditong since magmula nung 9th century. Yung title na Bishop of yung Pope is limited na lang siya sa Rome, the leader of the Roman Church. Kasi sa 3rd, 5th century, ginagamit siya sa lahat ng mga kaobispuhan, bro. Even sa mga kaparian. Kaya nga, Father, Ama. Lahat Next ng pare is Ama. Next question. Okay. Kasunod ng sentence, kasi dito muna focus. Kasunod kasi doon, sabi doon, it was formerly given especially from the 3rd to the 5th century. Tama po bang informasyon na it was given, the term was given from 3rd to 5th century? Tama po ba? Sangayon po ba kayo dyan? Tama po yan, kapatid. Given, ibinigay ang titulo na yan sa lahat ng kaparian. At nag-umpisa nga yan sa panahon pa ng mga apostol. Kasi meaning ng Pope is Father. Lahat ng pari is Father.
Judge 17:10, a priest is a father. A father is a pope. So, binigay siya sa mga titulo na yan sa Next question. 3rd to 5th century. Okay, salamat. Next question. I-confirm ko na ha. Mm. Before ako mag-proceed sa kanibang question. So sa makatuwid, sang-ayon ka sa impormasyon dito, it was from the 3rd to the 5th century. Sang-ayon po ba kayo? Yes or no? Yes, bro. Sangayon nga kasi the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Ang term huli na, pero yung pinangalanan nandyan na. 1st century, ginamit yan sa mga kaparian. Ama ng pananampalataya sila. Even St. Paul, sinabi niya, ako ang inyong ama sa pananampalataya. So, the term exists because of the reality, not the reality exists Next question. because of the term. Next question. Okay, next question. Next answer. Thank you po, no? Sa 5th point, sinulat ko, ginamit mo ang CCC 882. Yes. Ang sabi kasi doon, the Pope, Bishop of Rome, and Peter's successor. Mm. Ang question ko dito is ganito, no? Ang question ko ganito. Kung sabi mo na ang Pope ay nag-umpisa sa mga apostol, sino sa mga apostol ang Pope na may title na Bishop of Rome? Well, Sa mga 12 apostles, ha? Sino sa kanila? Wait lang. Kailan mo na. Patapos. Proceed lang. Sino sa kanila, sinong pangalan sa 12 apostol sa New Testament na Pope at ang title ay Bishop of Rome? Sino? okay, because ang tanong mo sa 1st century, doon sa panahon pa nila, doon sa pagkatalaga sa kanila, wala pa doon ibinigay. Kaya nga, dito sa binasa natin na reference, ibinigay ang titulong Rome o Bishop of Rome, 9th century na. 9th century na, ibinigay siya sa Papa sa Roma. Again, the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Hindi. question. Okay, salamat. Okay, thank you po. No? So, confirm ko lang, tama yung sagot mo na hindi pa ibinigay sa New Testament sa sino mang apostol sa 12. Tama yung sagot mo? Yes or no? Yes, kasi nga, the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Sa panahon na itinalaga sila ni Panginoong Jesucristo, bro, hindi pa sila pinapakalat sa buong mundo. Nung nang pag-take over ng church, doon na inilipat sa Roma ang simbahan at doon nag-take over ang pagiging Bishop of Rome. But again, the context is there. Magiging Next question. ama ang isang obispo. Next question. Okay. Thank you po. No? Siguro I will proceed to the next point sinabi mo dito sa list. Ginamit mo si Abraham sa Genesis chapter 4 at sa 17 ata. Sinulat ko naman kasi kanina. Ginamit mo siya, Abraham as spiritual Jews, father of the Jews. Ang question ko po dyan, kasi ang paksa natin po, o Papa, katungkulan. Ang tanong ko po, Roman po ba si Abraham? Yes or no? Ano yung, sorry bro, di ko na narinig yung huli mong sinabi. Ano yun bro? Time stop. Okay, Confirm lang, paulit lang. Sige. Okay lang. Sige. I-refresh ko na lang po. No? Ginamit po kasi kanina ang Genesis 17 at saka yung Romans chapter 4 referring to Abraham as father of the Jews or spiritual father daw. Ang question ko po, since ang paksa natin about papacy, the question is, si Abraham ba Roman Pope? Yes or no? Okay. Si Abraham ba is Roman Pope? No! Ginamit ko si Abraham para patunayan na mayroong tinatawag na spiritual father, kapatid. Pope is spiritual father. Ang Papa is ama ng mananampalataya. So, kung mayroong spiritual father noong unang panahon, hindi malayo, kapatid, na sa New Testament mayroong din tatawaging spiritual father at yun po ang Bishop of Rome. This will be my last question regardless kung may time pa ko, wala kasi yung pinakalas mong I think point dito about kay Simon Peter. You use Matthew chapter 10, you use chapter 21, I think if I'm not mistaken. Si Pedro tinawag ni Kristo para magpakain ng tupa. My question there is, kasi ang paksanga natin, Papa, ang tanong ko dito, si Pope po ba, si Pedro po ba ay Roman Pope? Yes or no? Yes, dahil siya ay nakarating sa Roma. Time.
Ayan, maraming Si salamat. Benedict. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Brother James ng Baptist mga kapatid. At by the way, sa mga ating mga bagong pasok dyan sa ating debate, ang topic ngayon ay patungkol dito sa patutunayan na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblical ayon sa Biblia at referensya. Affirmative natin mga kapatid, yung tinatanong kanina. At negative naman mga kapatid, yung bibigyan ko ng 10 minuto sa una niyang pagpapahayag. Brother James ng Baptist, your time start now, bro. Okay. Thank you so much sa mga kasagutan po na nating kaibigan mula sa Catholic. Kaya Bro Rasha, salamat sa pag-moderate. Ngayon, gusto ko lang i-address yung kanyang points na ating sinulat para be sure na ma-address ko yung lahat. First point, term exists because of the reality. May mga bagay na di pinangalan, pero ang pinangalan yan doon na. Wala naman tayong tutulan, no? Kasi yan naman ang isa sa mga logical reasoning. However, doon sa papacy kasi, yung specific na papacy, hindi ito papasok diyan sapagkat una-una ang papacy, no, ay may sistema. Sa ang papacy, no, may sistema yan. Siya ay successor of Peter. At tinatawag siya Roman Pope sa CCC 882. Yan ang sistema niyan eh. Ngayon, kung yan ang sistema niyan, no, mapapatunayan ba yan sa Biblia? Na mayroong successor ni Peter na tinawag na Roman Pope. Roman sa Vatican siya, sa Roma siya. Wala ho. Ang sabi niya, wala pang ibinigay sa kanila. Ang tanong ko lang, sino po ang Pope? Kasi it refers to the Roman. Wala pa daw ibinigay. Ba't wala pang ibinigay? Dapat meron. Dapat meron. Sabi mo, wala. So, yung first point, hindi magandang argumento to. Na hindi siya applicable sa papacy. Sa papacy, hindi akma ang 882 sa logic. Sapagkat wala ang kanyang turo, wala ang kanyang sistema, wala lahat. Wala pa daw ibinigay. Kailan ibinigay? Sabi niya, 3rd century to 5th. Tanong, sino nagbigay? Kala ko ba si Kristo? Ba't iba na? Yun. On second point, Britannica Pope, Papa in Latin from Greek Papas, Father Simple Translation. Yan. Roman Pope pinakalagay doon. Again, walang Roman Pope na binoto ng Cardinal. Ayon sa Code of Canon Law, merong College of Cardinal ang batayan sa pagkakaroon ng papacy. Kasi binuboto ng College of Cardinals, nakalagay yan sa Code of Canon Law, sa Catechism din yan. Sa Canon Law, tingnan ko lang sa Code of Canon Law. So based sa Code of Canon Law, this is the Roman Code of Canon Law. Dito tayo magbabase sa sistema, tingnan natin. Ang sabi kasi dito, sa number 336 ng Code of Canon Law, Article number 2, the College of Bishops, Canon Law 336, the College of Bishops whose head Supreme Pontiff. Sa ibang translation ay College of Cardinals. Ang question dito is, si Pedro ba ay head at meron bang College of Cardinals? At head at pinangunguluhan ng head as Pontiff daw? Roman Pontiff? Wala ho. Wala yun sa Biblia. Kaya unang-una, paksan natin, biblical dapat eh. Okay sana kung mapasa mo ang Biblia bago ka pumunta sa reference, wala naman tayong tutol dyan. Pero sa Biblia, dapat isurable mo na meron. Di wala eh. Sabi mo kanina, wala pang binigay. Di walang batayan sa Biblia. Ngayon, so number third point, second point, wala na eh. Di ba na? Third point, magandang balita ni Abraham, father of Indonesia. No, Abraham was not a Roman Pope. Sabihin natin, spiritual father siya sa faith ng mga Hudyo na antalo Moses at yung mga Hudyo na mga ni-reserve ng Diyos for the sake of the gospel. No? Father siya doon. Hindi si Pope ang father ng ganon. Hindi si Pope ng Roman Pope ang may ganyang katungkulan. Si Abraham yan. So hindi lulusot ang third point ay hindi applicable sa Roman Pope nila. Fourth point, ganoon pa rin kay Abraham pa rin ginamit. Again, hindi pa nilalabas na kay Abraham yan, hindi naman sa Roman Pope yan. Number 5, yung Bishop of Rome, Peter's successor, una-una,
Si Abraham, hindi Peter successor. No. Pangalawa, walang apostol na successor ni Peter. Kasi based sa list ng inyong papasi, ang claim ninyo, ang successor ni Peter, si Linus eh. No. So walang apostol na sumunod sa successor ni Peter as Roman Pope. At Roman daw si Peter, pumunta daw sa Rome. Ang sabi ng website ninyo, ang sabi ng inyong Catholic.com, there is no evidence that Peter was in Rome. A key premise, according dito sa Catholic.com, sabi dito, a key premise of their argument is the assertion that Peter was never in Rome. It follows that if Peter was never in Rome, he could not have been in Rome's first chapter. Yan ang sabi. Hindi daw mapapatunayan na si Peter ay nasa Rome. Yun yung nakakalungkot dito. Sapagkat sinabi ng kanilang mga lathala na pumunta siya sa Rome. Ang sabi doon sa baba, sa Catholic.com track, was Peter in Rome? Yun na question. Ito ay galing sa Catholic website. Sabi dito, but let us be generous and admit that it is easy for an opponent of Catholicism to think that Peter was never in Rome. At least if he bases his conclusion on the Bible alone. Oh. But restricting his inquiry to the Bible is something he should not do. External evidence has no be considered to. So wala daw basis na si Peter was in Rome in the New Testament. The word Rome occurs only 9 times in the Bible, actually 10 times in the Old Testament and 10 times in the New. And never is Peter mentioned in connection with it. Sabi na to ng inyong mga lathala, hindi ko to sabi. Mga lathala ninyo nagsasabi dyan. From Catholic.com, mga apologetic, mga apologists ng Catholic, if I'm not mistaken, mga Catholic yan. So paano ngayon na si Peter ay Pope, wala naman siyang, hindi naman under sa kanya ang mga bishops tulad ng mga apostol. Hindi nga sila successor ni Peter. Pangalawa, never daw siya napunta sa Rome according sa mga Catholic sources. Not unless kung kukontrahin niyo ito, wala namang problema kung kontrahan ang inyong statement. Hindi naman namin concern yun. Concern namin, ba't kontrahan kayo? So number 6, Simon Peter, tinawag ni Kristo una sa Apostol John chapter 21, anything. Well, wala tayong tutol doon sa mga talata sa Matthew 21. Again, hindi to tumutukoy sa Roman Pope sapagkat si Pedro ay Hudyo. There's no evidence na si Peter ay Roman. He was a Jew, malinaw yun sa Bible. Ang Roman lang si Paul, kaya lang si Paul, hindi po. Yan. So, di ba ang 6 points ng ating kaibigan at never napatunayan, kahit sa kanyang sagot ay pinatunayan din niya na wala talagang papasi. No Abraham, not a Pope, sabi niya. Walang ibinigay sa New Testament, wala rin. Roman Pope daw si Peter. Saan mababasa sa Biblia na Roman Pope si Peter? At ipakita mo sa inyong mga Catholic sources na si Peter ay naging Roman Pope sa Vatican. Give me your own source, kahit na 9th century mo ginawa, kahit kahapon mo ginawa, isite mo sa akin ang source na si Peter ay naging Roman Pope sa Vatican. Agree ako. Siguro maalis ako sa Baptist, may mabasa ho tayo. Kayo, si Peter ay naging Rome sa Vatican, naging Roman Pope sa Vatican. At binoto ng Cardinals College of Bishops sa Vatican. Pag meron, ay magandang ebidensya yan. Siguro, kakalabanin ko yung kapwa kong Baptist, lalayas ako sa Catholic. Hanggat wala, wala nating patunay dyan. Yan claim lang ninyo. In fact, sabi sa mga New World Encyclopedia, according to the Catholic tradition, so the Catholic tradition is the only one claiming na si Peter ay first Pope. But according to the other history, kahit sa kanilang mga sources, wala daw talaga sa Rome. Yan yung magiging problem ninyo sa inyong claim na iyan. Last 2 minutes. Anyways, dahil natutulan na natin, and mamaya ko na ilalakad ng iba pa, mas marami pa tayong patayan from questions and all the sources, mamaya ko lang gagamitin. Not this ngayon, nag-iba natin lahat ng kanyang ipinindig. Hindi po naging valid ang justification natin. Hindi po strong proof. Mayroong Roman papacy na may katungkulan kuno sa Biblia. Baka sa referensya, makabasa siya from referensya, baka kahapon nila ginawa, o baka naman isang linggo nila pinablish,
Sige, basahin ninyo yung mga, pinablish nyo yung mga kahapon na pinablish. Wala nang problema. You can go ahead. Lang ba? I-off ko lang muna yung camera. Okay na yan, bro? Oo, okay na siguro yun, Dora. Kumakatok lang. Pwede ako magtanong. Okay, mga kapatid. So, Wave ko na po yung type. okay. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating negative stand. Brother James ng Baptist, mga kapatid. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Yesumar ng Roman Catholic Church. 7 minutes. Your time start now, bro. Ay maraming salamat Mr. Moderator. Brother James, presko pa no sa yung laway ngayon. Presko pa, hindi pa yan nabasa, hindi pa hindi pa nag-dry yung laway sa iyong bibig. Na sinabi mo, aalis ka sa pagkabaptis kung may mabasa na si San Pedro ay naging papa sa Roma. Ano tanong? Paninindigan mo ba 'yon? Question. Na aalis ka pagkabaptis? Oo, yun na pag may mabasa sa... Kaya nga, paninindigan mo ba na aalis ka sa pagkabaptist kung may mabasa tayong referensya na si Pope ay naging papa sa Roma? Si Peter ay naging papa sa Roma? Syempre bro, aalis talaga ako bro. Kapag ka bro, mapatunayan ang paksa na si Pedro naging Roman Pope sa Vatican, sa Biblia at sa referensya. Kaya kailangan makasama yung paksa. Pag wala talaga. Sige, basahin mo. So ngayon, Next question. okay, next question. Objection mo na Mr. Moderator. Kasi ang sinabi lang niya kaganina Mr. Time Moderator, stop. pag may mabasang referensya, sabi pa nga niya, basahin nyo eh. Kahit nga hindi sa basahin namin para hindi bias eh. Hindi mo wala ka namang sinabi na kinakailangan mabasa din sa Bible eh. So ang sinabi lang, ulitin ko lang Mr. Moderator, ang sinabi lang niya kaganina, kung may mabasa bang Wait lang, bro. referensya, yes bro, Wait sige. lang, bro. Ganito. Pag mag-o-object ka kasi, dito ka makipag-usap sa moderator. And then, Okay bro. Okay. gusto kong makita kasi kung ano yung ino-object mo. I think yung ino-object mo yung salitang sinasabi mo nga na dinagdag doon sa Yes bro. unang phrase. Mm-mm. So, oo. Okay. So, meron bang counter-objection doon yung kabila or hahatol na ako? Meron din bro. Sige, proceed. For his ano lang po, additional information. Pag sinabi ko pong sa reference siya, including po ang Biblia because Biblia is a reference. I did not say na hindi Biblia in the first place. Okay. Okay. Okay, so nakita ko na. So patungkol doon sa eto mga kapatid any observation, both side, hindi ko pinapakialaman yan as a moderator dahil hindi ako judge sa inyo. However mga kapatid, lagi-lagi kong tinitingnan sa valid question, either ito ay siya ay nagsasabi ng totoo or hindi ba? So ganun lang. So dito mga kapatid, wala namang problem dito kasi magtatanong pa si Yesumar. At nasagot naman ni Brother James kanina. Proceed ka lang muna bro, Yesumar. Yes bro, okay. So hindi ko na ipagpatuloy yun kasi ibinago niya kasi ang ano niya, statement. So sige, next question bro, Brother James, nung una mong sinabi, wala kang tutol, no? Na ayon sa tawag dito, filosofiya, no? The term exists because of the reality and not the reality exists because of the term. Sinabi mo yan. Ngayon, bakit mo pinipilit hinahanap sa Biblia ang salitang kardinal? Sorry bro, hindi ko pinipilit. Wala akong sinasabi ko pinipilit bro. Ang sinasabi ko lang, wala kang narinig sa akin na pinipilit. Ang sinasabi ko lang, wala yung 882 CCC na sistema na Roman Pontiff at Roman Pontiff head ng Roman Church. Yung mismong system na nakalagay doon sa ganung pananalita, walang ganun. At ikaw na mismo nagsabi na wala pang ganun ibinigay. So paano mo ma-apply yung pinangalanan? Next question. Wala pa pala Next question. So, babawiin mo yung sinabi mo kanina na walang kardinal sa Bible. Wala akong sinabing walang kardinal. May narinig ka ba walang kardinal? Bishop ang nasabi ko bro. Bishop. Sige, baka nakalimutan mo lang. Wait lang. Sumasagot pa. No. Sige bro. No, wala akong sinasabi na walang cardinal or bishop. Hindi yung sinabi ko. Ang sinabi ko, walang cardinal na bumoboto ng Roman Pontiff
sa Matthew chapter 16 kung saan, John 31 kung saan mang verse. Wala, yung sinabi Next ko question. na bumubuto ng Roman Pontiff. Okay. So, sa sangayunan mo ba, bro, kung sasabihin ko sa iyo pag sinabing cardinal, ito ay tinatawag na College of Bishops. Mga obispo lamang ito. Sa sangayunan mo ako o hindi ka sa sangayon? Ay hindi ko sang-ayon doon sa aral ninyo. Pero sa informasyon na alam mo, for the sake of argument, sakyan natin yan. Ngayon, ang tanong ko, saan ngayon ang College of Bishop na bumoto ng Roman Pontiff na successor daw ni Peter? Sa Roma. Sa Roma kasi kayo naboto eh. Andun yung kaganapan eh. Sino sa panahon nila nang gano'n na ginawa? College of Cardinals, mga apostol, college daw sila. Nagboto ng Roman Next Pontiff question. sa Roma, sa Vatican. Okay, next Wala. question na, bro. Next question na, bro. Okay, medyo hindi ako sangayon sa sagot mo, no? Kasi parang ayaw mong maniwala, pero sige na lang. Pero parang Question, ganun. Next question, bro. Pag sinabing mga kaobispuhan, bro, na sinabihan ni Panginoong Jesucristo sa Juan 3:15, bro, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sasangayon ka na ang mga kaobispuhan binigyan ng ang halimbawa ni Kristo para tularan nila. Opo, yung paggawa ng mabuti, pagmamahal sa kapwa, pero yung magboto sila ng Roman Pontiff, walang ganun binigay si Kristo. At kung na mismo nagsabi, walang ibinigay na ganun. Mag-i-stick ako doon sa sagot mo. Walang ibinigay na ganun. Hindi yung example ni Kristo. Next question. Next question. Salamat sa pag-apirma na binigyan ng halimbawa ang mga obispo ng halimbawa ni Panginoong Jesucristo na dapat nilang sundan. Si Panginoong Jesucristo nagpili ng 12, bro, at sa 12 nagpili siya na una sa lahat sa Pedro. Mateo 10:1 hanggang 2, si Pedro una sa 12 apostol. So, ngayon, yun ang ginaya ng mga kaobispuhan na sinasabi mong kardinal na wala sa Bible. Na sa mga kardinales, bilang halimbawa ni Kristo, nagpili sila ng isang pangulo at yun ay si Pedro. John 21:15-17, tagapangalaga at tagapagkain ng tupa. Sangayon ka o hindi ka sangayon? It's not true. It's not true. Lahat sila pinili ni Kristo. Matthew chapter 10, pinili sila. Matthew chapter 28, pinili silang magbautismo at mangaral sa buong mundo, hindi lang si Pedro. Mali na ardiya yan. Walang sinabi si Kristo na, Peter, ikaw ay Roman Pontiff at umupo ka sa Vatican o hindi kayo nakaupo siya as Next Roman question. Pontiff. Wala tayong mababasang ganun. Sino ang sinabihan sa Juan 21:15 na magpakain sa kanyang tupa at magalaga sa kanyang tupa? Ang 12 o specific lamang kay Pedro? Si Pedro, kaya lang hindi yung Roman Pope. Yun nga patunayan mo, yung paksa patunayan mo na ang Papa katungkulan, Roman Pontiff kasi tinutukoy dyan eh. Roman Pontiff ba? Nung sinabi ni Kristo na pakainin ng tupa, Roman ba si Pope Peter? Siya ba Roman Pope? Hindi nga siya Roman Pope dyan eh. Wala tayong tutol sa talata. Patunayan mo yung paksa. Roman, may katungkulan ba ng Papa yun? Na siya'y nasa Jerusalem, na magpakain ng tupa sa Jerusalem. Hindi nga siya lumabas sa Next question. Jerusalem. Salamat sa pag-apirma na si Pedro lang ang binigyang utos na magpakain at magpalaga sa tupa ni Kristo. Mali. Objection, Mr. Moderator, hindi pa ako Time stop. Wait lang. Okay. So ganito, unahin ko muna yung objection ni Brother John Reha. Kasi siya yung nauna. Yes, Tapos ipasok natin yung kay James mamaya. Yes, So, Mr. Moderator, hindi pa ako nagtapos no, clarify ko lang na sinangayunan niya sa tanong ko sa 21:15-17 na single person lang ang inutusan ni Kristo na mangalaga at magpakain ng tupa. Yun ang follow-up question ko sa kanya. Okay, Bakit okay. siya nag-object? Sinangayunan niya yon. Okay. Counter objection doon, Bro James. Wala akong sinabi na si Peter lang. Ang sabi ko, sang-ayon ako na inutusan siya ni Christ. Pero walang sinabi siya lang inutusan. Naglagay ka ng lang na hindi ko naman sinabi yung lang eh. Okay. Mali ka dyan. Ayaw ko na Okay. So, ganito, magde-decide muna ako. Una, i-address natin yung hindi pa tapos. So, syempre, dapat talaga patapusin muna yung tanong bago tayo sasagot. Now, pangalawa, doon sa premise, dahil nag-o-object na yung kabila, ay any premise talaga hindi ko yan pinapakilaman. Either pa nagsisinungaling siya or nagsasabi siya ng totoo ha. However, ibabalik ko naman yan sa sumasagot kasi kung hindi niya sasagutin directly dahil sa kadahilanan either fallacious yung tanong dahil merong straw man doon or ganun na lang ha. So ipapatuloy ko muna itong tanong na to kay Brother John Ray.
Proceed ka muna sa buong Yes, tanong mo. maraming salamat brother Mr. Moderator, no. Ulitin ko yung tanong kasi malinaw yung tanong ko kanina. Juan 21:15-17, sinang-ayunan mo na si Pedro lang ang sinabihan na magpakain at mag-alaga ng mga tupa natin Panginoong Jesucristo. Next question, Jeremias 24:35 bro, ang taga-pangalaga ng tupa ay tinawag na leader of the flock. Sangayon ka o hindi ka sangayon? Sige, type mo muna. Jeremiah, 24 ayon ko dun sa Jeremiah, pero hindi yun, ano daw? Hindi. Proceed, sasagot. Patuloy ba, patuloy. Ano muna? Sa Jeremiah, hindi titutol sa talata, no? Huwag natin i-misinterpret kasi hindi yun Roman Pope. Yun ay mga tupa na mga literal na nag-aalaga ng Next tupa. question. At meron Next din Next mga- question. So, ngayon bro, ayon kay San Pedro sa 5:1:20 ng gawa, sabi niya, let his bishopric let another take. Time. Okay. Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid. So dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first run at first cross. So shoutout po na tayo mga kapatid sa ating nasa live. Dito sa Russia TV mga kapatid, nandito si brother Sister Ren Yang May. Shoutout sa iyo sister. Kay Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. Shoutout sa iyo Pastor. Nandito din si Darwin Butlay, yung ating mga kaibigan na Muslim, si Warley Spirito, shoutout sa inyo bro. At si Manluluwas, si Jesus, good evening daw bro James, si Faisal ng Islam, ayan, mga tropa natin na mga Muslim. Shoutout din dito kay Henso May Baptistemen, ayan. Shoutout din dito sa aking okay, si Joel Manala, ayan mga kapatid. So dyan din sa punto por punto, shoutout sa inyo mga kapatid. Hindi ko mababasa yung mga pangalan dyan. No? So ulit mga kapatid, ang ating topic ay patungkol dito sa patutunayan na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblika ayon sa Biblia at reverensya. So dito na tayo sa rebuttal stage. Mauna dito si Brother Yesomar ng Catholic. 10 minutes. Your time start now. Nakamute ka bro, nakamute. Yan, maraming salamat Mr. Moderator, no? At si Brother James, dahil sa kaniyang kagustuhan na tabunan ang katotohanan na ano na siya sa kanyang mga sagot, no? Na nalilimutan na yung mga pinagsasabi niya. Kaya nga, sinabi ko, presko pa sa yung bibig ang mga laway kasi huli mo yung sinabi eh. Aalis ako sa pagiging Baptist kung may mabasang referensya na si Pedro ay naging papa sa Roma. Wala kang sinabing pati sa Bible. Doon mo na lang sinabi yan nung tinanong kita. Oh. So, hindi yun yung sinabi mo kaganina. Dapat sinabi mo yan para yun ang itatanong ko. Kaso lang ang sinabi mo lang about reference, sabi mo pa nga sa basahin nyo. So, kung babasahin lang namin titingnan yan, talo ka na. Kasi basahin namin, alam namin ang aral namin. O dito, naging papa ba si San Pedro sa Roma ayon sa referensya? Mayroon pa siyang sinabi na hindi daw dumating si Pedro sa Roma. O tingnan muna natin itong isang reference natin. Kung hindi ba naging obispo si Pedro sa Roma, Britannica, standard reference yan kapatid ha. Doctrinally in Catholic churches. O, sabi mo, walang basahin. O yan, Catholic churches daw. The Pope is regarded as the successor of St. Peter, who was head of the apostles, the Pope of Bishop of Rome. O, St. Peter, the Bishop of Rome. Yan na. Tapos, ngayon, sabihin mo sa akin na kinakailangan mabasa din sa Bible. Huwag kang pabago-bago ng statement. Dapat stick sa statement mo. Sinabi mo kanina, sa basahin daw natin, sinabi daw sa Catholic.com na hindi daw nakapunta si San Pedro, hindi daw nakapunta. Pero yun ba talaga ang full statement ng Catholic.com? No? Kasi kung titingnan mo ang sinabi dito, admittedly, sabi dito ng Catholic.com to ayan no. Catholic Answers yan. Sabi dito, admittedly, the Bible nowhere explicitly says Peter was in Rome. So, ibig sabihin, walang hayag na sinabi ang Biblia na nasa Roma. Pero anong sabi? But on the other hand, it doesn't say he wasn't.
Hindi ibig sabihin na hindi siya nakapunta doon. In fact, very little is said about where he or any of the apostles other than Paul went in the years after the ascension. Oh, tingnan natin ang ano nyo dito. Tingnan natin ang kabaro mo. Ito sa ano mo ito sa ano mo ito kapatid James? Tawag dito sa baptisto. O hindi ba nakapunta si San Pedro sa Roma? Ito, sabi dito, tingnan natin kung hindi ba siya nakapunta ng Rome. Ayan. Ito po ay Christian history, no, by Timothy Paul. Sino ba si Timothy Paul? Serves as Professor of Leadership and Church Ministry at the Southern Baptist Theology Seminary in Louisville, Kentucky. Hindi ba siya nakapunta ng Rome? Sabi dito, ito muna, Peter martyred between 65 and 68, leading apostles of the early church. So, siya ang leading apostle sa early church. Ang sunod niyang sinabi, dito, the apostle Peter was martyred in Rome during Nero's persecution. Apostle Peter was martyred in Rome during Nero's persecution. Sabi yan ng kabaro mong Baptist theologian pa nga yan, PhD, doktor yan. Dito pa sa isang history, the history of Christianity. Dito naman, sabi dito, the true meaning of Catholic came to be centered of the person and authority of a single apostle Peter. Sabi yan sa history, At ito sa isa niyang sinabi, sa page 36, of all these traditions, the most trustworthy is the one that affirms that Peter was in Rome. And that he suffered martyrdom in that city during Nero's persecution. So, ayan, sinabi yan sa mga reference. Ang ano natin, reference yan, Bible Puro ka Bible. Sabi mo nga kanina, sang-ayon ka sa kasabihan na the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Pero hanap ka ng hanap. Wala sa Bible ang Pope, wala sa Bible ang Cardinal. Nung tinanong kita, nakalimutan mo na sinabi mo yan. Di ba? Then, tinanong kita, kung sang-ayon ka ba nga ang mga cardinal is simply mga obispo lang yan. No, hierarchical kasi ang structure ng simbahan, kapatid. No, puro yan sila obispo, pero may mas mataas sa kanila. Si Peter, mataas yan sa lahat ng mga kaobispuan. Ang sumunod sa kanya, mga kardinal, obispo din yun. Pero tinawag sila na kardinal, mga kahalili yan ng Santo Papa sa pagpapalakad sa simbahan. Tawag nga sa kanilang pinamumunuan, Roman Curia. Silang namamahala dyan. Tinawag silang mga kardinal kasi mas mataas sila sa mga arsobispo na mababa sa kanila at mga obispo ng mga dayosisan. Kaya tinawag silang cardinals. Kaya nga sabi ko that the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Mga obispo lang lahat yan. Pero mas mataas lang ang kanilang rank, kaya binigyan ng pangalan, cardinals. Sabi mo nga sa Bible, pero tinanong kita, may mga obispo pa sa Bible na inutusan ni Pedro ni Panginoong Jesucristo. Sabi mo, meron. So, meron mga College of Bishops sa Biblia. Late lang pinangalanan ng mga cardinals. Pero, ayun pa rin ang pinupunto dun. Hindi ka nga tutol dun na may mga termino na huli na pinangalan. Tapos tinanong kita na si Pedro siningil out lang na pakainin sa mga tupa, paalagahaan ng mga tupa, sumang-ayon ka rin. Pero meron kang sinabi kanina na sinabi ko daw wala pang ibinigay sa Bible, wala pang ibinigay na Roman Pope ayon sa tanong mo. Kasi ang tanong mo sa akin sa 12 doon sa pagkapili ni Panginoong Jesucristo, sino sa 12 nung panahon nila, nung pinili sila ni Kristo, sino sa 12 ang nakapunta ng Roma? Kaya ang sabi ko, wala pa doon. Kaya nga sabi ko sa iyo, late na ipinangalan ang pagka-Bishop of Rome. Pero yung pangyayari nandun na si Pedro, na nakarating na siya ng Roma. Last 3 minutes. Sabi pa nga sa mga reference, kahit nga ang kabaro mo na Baptist theologian, sinabi doon namatay sa Roma si Pedro Sa ibang history na hindi Catholic, yung isang history, Methodist yun. Binasa ko ang kanyang profile, Methodist siya, hindi siya Catholic.
Sabi niya, ang pinakatotoo na tradisyon na si Pedro na nakapuntang Roma, namatay doon sa Roma. So sino pa naman ang magiging head doon sa Roma kung hindi si Pedro? Siya nga pinakauna sa 12 apostles. Sabi pa ng sa isa pang referensya na isinulat ng kabaro mo. O tingnan natin uli sino si Pedro? Peter was the leading apostles. Ayan sabi Peter martyred between 65 and 68, leading apostle of the early church. Siya ang leading apostle, sabi sino nagsabi nito? Kabaro mong Baptist. Ayan si Timothy Paul Jones, Southern Baptist theologian. Reference yan, bro. Reference nyo yan, hindi namin reference yan. Tapos, i-deny mo na hindi siya nakapuntang Roma. O ito, sa Bible, kaya nga sabi dun sa Catholic.com, explicitly hindi sinabi. Pero, hindi nangangahulugan na hindi siya nakapunta kasi mayroong mga implicit way na maunawaan natin sa Bible na nandun nga siya sa Roma. Halimbawa, 1 Peter 5:13, gamitin natin the Living Bible. Sulat to ni Pedro. Sa sulat niya, nasaan siya? O ito ang sinabi ng apostol na Pedro. The church here in Rome. Siya nagsulat niyan. 1 Peter 5:13. Sabi niya, the church here in Rome. Yung sinabing here. Di ba? Nangangahulugan niya na andun siya sa lugar na yan. Nandun siya. Hindi lang explicit. Yun ang sinabi dun sa Catholic.com namin na sinasabi mong hindi ko lang alam kung saan ka nag-umpisa nagbasa nun. Hindi mo naman binasa lahat. For sure, may pinutol ka doon. No? Pero part ng sinabi dun sa Catholic.com, yun ang sinabi. Admittedly, sa Bible, hindi explicitly na sinabing nasa Roma siya, nakapuntang Roma. Pero, hindi yan nangangahulugan na hindi siya nakapunta kasi may mga implicit way. 1 Peter 5:13, nandun siya sa Rome, sabi niya, here in Rome. The church here in, andun siya sa Roma. Yung sinabi niya yun, bro. Last 30 seconds. Okay, so mga kapatid, nakita nyo naman sa mga pahayag niya nung tinanong natin, hindi na niya inaamin. No? Tayo, wala naman tayong iniwasan sa mga tanong niya. Sinagot natin ayon sa referensya at ayon sa Biblia. Maraming salamat, Brother Rasha. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. At dako tayo sa ating 7 minutes na second cross ng ating negative sa affirmative. Brother James ng Baptist, 7 minutes bro. Your time start now. Okay. Alright. Maraming salamat sa iyong pagpahayag. Ngayon dapat tayo sa unang tanong. Pwede ba mag-share screen ako? May ipapakita lang ako. Unang tanong ko Explain lang ako. Kung makikita ka? Yes bro, James. Yes. Nakikita na. Una kong tanong dito, ito ay history.com ng Vatican. Okay? Ang sabi dito, the Vatican remains the home of the Pope and the Roman Curia and the spiritual center for some 1.2 billion followers of the Catholic Church. Tanong, sang-ayon ba kayo sa nakalagay sa referensya sa history na ang Vatican ay ang home ng Papa at spiritual center? Tama ba to? Tutol ka dito. Bro Yosemar? Sorry, sumagot na ako bro, pero hindi ako na rin naka-off pala yung mic ko. Sang-ayon ako diyan, Brother James, pero sa ipa-follow up mo na question, magdidepende ang sagot ko sa ipa-follow up mo na question. Pero doon sa binasa mo, sang-ayon ako kasi yun ang nakasulat. Okay. Sang-ayon ka ba sa nakalagay dito? Sabi dito, St. Peter's Basilica became a spiritual center for Christian pilgrims around. Ito daw ay na-construct ni Constantine in 324. Having embraced Christianity with the Edict of Milan in 313, Emperor Constantine I began constructing a basilica over St. Peter's tomb in 324. Sang-ayon ka ba sa nakalagay sa referensya na ito ay na-establish at na-construct lamang nung panahon 324?
ang St. Peter's Basilica, sang-ayon ka sa referensya, hindi? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection ng ating affirmative. Ano yan? Ang pinag-uusapan, patutunayan ko, ang katungkulan ng Papa sa Roma is biblical ayon sa referensya at Biblia. Hindi kung kailan itinatag or itinayo ang St. Peter's Basilica, Mr. Moderator. Okay, so sa analysis ko sa iyong objection, I think iniisip mo na ang kanyang tanong ay patungkol ay lumalayo sa pinag-uusapan. Yes, Ngayon, Mr. Brother Moderator. James, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Meron bro, una-una dahil second questioning ito, allowed tayo kung as long as nabanggit sa topic at as long as may kinalaman sa topic na ang Vatican ay center of hope. Kasi nag-oo ka sumagot ka sa unang tanong, nag-oo ka isusundan kita ngayon, valid yung sagot mo. Okay. Kailangan sagutin mo yan. Okay, so before ako hahatol, gusto ko munang malaman, Brother James, kung yung tanong mo ay ano yung connected dito sa pinag-uusapan patungkol sa Santo Papa, bro. Yes bro, connected si Bro Rush sapagkat ito ay nakalagay kasi Bro Rush Mm-mm. na ang Vatican ay home ng Papa, home ng Pope. Okay. Ang sabi dito, the Vatican remains the center and the home of Pope. So may kinalaman sa Pope, Bro Rush. Kailangan Okay. valid siya. Okay, so magde-decide muna ako, bro. So mga kapatid, sa ganitong objection mga kapatid, iniisip ko to as a valid question mga kapatid. However, yung sumasagot naman na si Brother Yesomar ang kung paano niya sasagutin ito, no. So Brother Yesomar, ibabalik ko sa iyo to, bro. Paano mo to sasagutin, bro? Yung 20 seconds or yung 10 seconds paliwanag agad kung anong dahilan. So, pinapasagot mo sa akin, Mr. Moderator. Yes, bro. Okay, I will respect your decision, Mr. Moderator. Okay, ayon dyan sa binasa mo, bro, ang nag-umpisa kay Constantine, St. Peter's Basilica, hindi ang katungkulan ng Papa sa Roma. Alright? Ang St. Peter's Basilica, ayon dyan sa binasa mo, nag-umpisa daw kay Constantine. Pero ang pinag-uusap, Mr. Moderator, objection mo na. Objection. Oh, Okay, kung magantay siya matapos ako, Mr. Moderator, kasi magsasabi ka naman ng pakisabi lang sa kanya, Mr. Moderator, kasi Okay. na ano yung sagot ko eh. Okay. So Bro James, hindi pa siya tapos sumagot, bro, at medyo na-interrupt yung ating sumasagot. So bibigyan ko siya ulit ng 20 segundo, bro. Proceed ka muna, Brother. Yes. Maraming salamat, Mr. Moderator. Again, no, dahil nirespeto ko ang desisyon ng Mr. Moderator na pinapasagot niya kahit wala yan sa topic ko, para for me, wala sa topic ko, so sagutin ko. Alright. Ayon dyan sa binasa mo, ang St. Peter's Basilica daw nag-umpisa kay Constantine. Ang St. Peter's Basilica, hindi ang katungkulan ng Papa sa Roma. Ang pinag-uusapan natin dito, katungkulan ng Papa sa Roma. Next question. Kasi tinatanong ko lang naman siya kanina. Next mong tanong tinatanong na naman kita kanina kung sang-ayon o hindi. Okay? Linawin ko po sa inyo, ulitin ko yung tanong sa inyo, no? Ito ay history ng Vatican City. Ang sabi dito sa history.com, kung sang-ayon ka dito, ang sabi dito, having embraced Christianity with the Edict of Milan in 313, Emperor Constantine began constructing a basilica over St. Peter's Tomb in 324, which is St. Peter's Basilica became spiritual center for Christian pilgrims. Now, ang question ko po dyan sa inyo ganito, sang-ayon po ba kayo sa nakalagay sa referensya na iyan, na ang St. Peter's Basilica na history ng Vatican, na-construct lang ni Constantine noong 324, sang-ayon ka ba? Hindi. Hindi ako sasang-ayon sa nais mong ipahiwatig. Maliban na lang siguro kung may mabasa ka na ang St. Peter's Basilica is the equivalent of the office of the Bishop of Rome. Pag may nabasa dyan, that the St. Peter's Basilica is the equivalent of the office of the Bishop of Rome, din tama ka. Pero kung Next wala, question. out of topic ka. Okay, ulitin ko yung tanong sa niya. Tutol ka ba dito sa history, yes or no? Ito nakalagay dito Basahin ko lang ulit at kita. Having embraced Christianity with the Edict of Milan in 313, Emperor Constantine I began constructing a basilica over St. Peter's Tomb in 324. St. Peter's Basilica became a spiritual center for Christian pilgrims. Ang tanong, sang-ayon ka ba sa aking nabasa, yes or no? Hindi nga ako sasang-ayon sa pinais mong itanong. Yung sa nais mong itanong sa nais mong itanong ba? Kasi ang pinag-uusapan natin, bro, katungkulan ng Papa sa Roma, tapos napunta ka sa St. Peter's Basilica.
Ngayon, kung may sinabi dyan na ang St. Peter's Basilica ay siyang katungkulan ng Papa sa Roma, tama ka. Pero kung wala ka mabasa dyan, out of topic ka. Next question. Ulitin yung tanong. Sang-ayon ka ba dito sa history? Yes or no? Sagot? Same question, same answer, Mr. Moderator. No, I need the order of the answer because the question is categorical. He needs to respect it. Okay, time stop mo na. Okay, so There is no ganito. question at all, Mr. Moderator. At the last question niya, no question at all. Sinabi lang niya, sangayon ka ba dito sa history? So I assume that the question he raised Okay. is the question yung nauna niyang sinabi. Kaya sabi ko, same question, same answer. Okay. So ganito, sa objection na kahit kasi ipaulit-ulit yan bro, merong ganyan na technique yung ating mga debater at wala pa kong rules dyan na hindi pwede or yung isasagot mo ay same answer. Need talaga doon sa ating rules ng yes or no. Ngayon, ang question is, sang-ayon ka ba daw doon sa history? Yes or no? Brother Yesomar, paano mo yun sasagutin? 20 seconds. Mr. Moderator, 20 seconds. counter objection muna ako. There is no question at all nga. Sinabi lang niya sangayon sa history. Anong history? Kaya nga, I assume, Mr. Moderator, ang ginamit Okay. niyang history, Mr. Moderator, yung question niya before siya nagtanong ng walang tanong. Kaya sabi ko, Okay. kung yun ang tanong niya, same answer kasi he never raised question sa last niyang question. Okay. So, merong konting clarification dito. Yung tinutukoy daw na history, Brother James, anong tinutukoy mo doon? Nung sinabi mong sang-ayon ka ba doon sa history? Hindi, nakita naman niya yung screenshot at yung presentation natin. So, itong Binasa ko yung nakikita history. natin. Oo. Okay. Kaya ang tanong ko So, sa ganito kanya, bro. Sige, ayon ba sa pakiulit yung tanong bro. Proceed bro. Oo. Pinakita ko lang yung history. Nakita mo naman yun eh. Ang tanong ko, sang-ayon ka ba doon sa history.com na yun? Yes or no? Anong history nga, Mr. Moderator? Ang daming history. Kaya sabi niya, pinakita. Alin ang pinakita niya? Kadami, babasahin ko lahat Yes yan. or no? Wait lang bro, James. Yung pinakita No, hindi mo ako Wait pwedeng lang, wait sagutin. lang. Hindi mo ako pwedeng tanungin ng pabalang. Wait lang. So again, ganito, ipapasok kita Brother Yesomar sa clarification ha. Brother James, ang clarification niya dito bro, ano daw yung tinutukoy mo specific na history itong pagtatanong mo bro? Ika-clarify mo ba bro or doon ka pa din sa tanong mo? I-clarify ko siya bro kasi para Sige, proceed, bro. Talaga. Objection lang, Mr. Moderator. Mr. Moderator, mayroon lang akong concern, Mr. Moderator. Oo, sige. Ano yun? Yes, Mr. Moderator. Ang concern ko lang, kung may tanong siya, raise an specific question, Mr. Moderator. Hindi yung andito sa history. Anong history? Mag-raise siya kung anong sinabi ng history mo. Mag-quote siya tulad nung ginawa niya kaganina para masagot ko Okay. ng punto rin. Hindi yung history lang tapos papakita. Okay. Wala. Alagang mabasahin ko lahat yung pinakita mo. Okay. So, ganito. So, meron kang request sa kabilang panig na as much as possible be specific doon sa tinutukoy, lalo na pag napaka-general na term like history, no? So depende naman yan kay Brother James. Again, kung hindi naman masagot ng direkta dahil doon sa bro, I suggest na mag 10 seconds ka na pagsagot ha. Now, dito muna tayo sa clarification mo bro, na about doon sa history kung anong tinutukoy ni Brother James. At I think ika-clarify pa ni Brother James. Tapos balik tayo sa tanong at sagot ha. Bro James, I-clarify ko. proceed ka sa I-clarify ko tanong mo bro. As specific as possible daw kung po pwede. Proceed ka bro. I-clarify ko. Kanina ko pa pinakita yung Vatican City History.com. Kanina ko pa pinakita sa kanya yan. Posible hindi niya nabasa kanina yan eh. Hindi ko sinasabi basahin niya lahat. Ang tinatanong ko, itong nakalagay dito sa History.com under ng Vatican City History na pinakita sa screen, nabasa mo naman, sinagot ko pa nga kanina, sang-ayon ka ba dito sa history article na ito? Yes or no? Ayun, bigyan mo kasi na clarification. Sabi ko nga, ito yung sagot ko. Yes, ito yung sagot ko. Sabi ko nga, kung ang question mo yung kaganina pa rin, yun pa rin ang sagot ko. Okay? Kung ang question mo is patungkol lang sa Basilica na itinatag ni Constantine, ipakita mo muna diyan na sinabi diyan ang Basilica ay yan yung katungkulan ng Papa sa Roma para magkatagpo tayo kasi out of topic Next ka. question. Ang sabi mo kasi kanina, sumang-ayon ka kanina sa history. Sangayon ka doon, nakalagay doon na ang Vatican ay home ng Papa at ito daw ay na-construct noong 324. Question, si Peter ba
naging Roman Pontiff sa Vatican? Yes or no? Si Peter ba naging Roman Pontiff sa Vatican? Of course, naging Roman Pontiff siya nga. Binasa na nga natin dito sa history. Oh, tingnan ko lang muna na asan ko ba nailagay yon. Binasa natin kaganina, di ba? Yung pinaano ko sa iyo. Wait lang ha. Ito. Next question. Next Ginaubusan ng question. oras. Sige. Okay. Meron ba akong mabasa na history ng kasaysayan? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection, Brother James. Yes, according sa rule, hindi yata pwede yung meron ba akong mabasa o kung may mabasa ako, Mr. Moderator? Okay, so I think ang tinutukoy mo yun sa challenge question, Bro John Ray, no? Meron ka bang counter objection dun, Bro James, bago ako hahato? Yeah. It was not a challenge. It was an order through a questioning. Wrong yung invalid ngayon, bro. Ayon sa rules, Okay, invalid. wait lang, Bro John Ray. Wait lang. Si James muna. So, eto mga kapatid, sa aking rules kasi patungkol doon sa challenge question, nag-uumpisa lang yung challenge question kung sasabihin niya na kung mabasa ko yung word na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Pero dito sa tanong na ito na meron ba akong mabasa? So, tinitingnan ko pa yan as a valid question, ha? So, proceed ka, Brother James, sa tanong mo, bro. Yeah. So, hindi yung challenge question na pag mabasa ko ganito. Hindi yung ganun, bro, no? Sige. Tinatanong ko lang, bro, it is a questioning order na gusto ko hindi sagutin mo din. Time. Tanong ko. Okay. 7 minutes time. 7 minutes time. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. So syempre dako tayo sa negative rebuttal din ni Brother James ng Baptist mga kapatid. 10 minutes, your time start na, bro. Okay, so summary nung cross-examination at yung kanyang nilatag kanina. Una, tinanong natin siya kung merong babasa na history na article na si Peter ay naging Roman Pontiff sa Vatican. Sabi niya meron daw. Meron daw. Vatican na tanong, ha? Meron daw. Sumang-ayon siya ng Vatican na establish, na construct lang 324. Si Peter ba? 324, andoon na. Ito naman, no? Magpakita ka mamaya, latagan mo ko mamaya, ha? Na si Peter naging Roman Pontiff sa Vatican. Mababasa kasi yung binasa mo kanina, tinanong kita, naging Roman bishop ba siya, naging Roman ba siya sa Rome. Ang ginamit mo article ng Britannica na ano ako, hindi naman kita inaano, no? Ako ay na-entertain doon sa sagot mo, no? Kasi ang sabi kasi dito sa Britannica ginamit niya, Saint Peter the Apostle died in Rome, was disciple of Jesus Christ, recognized as the early Christian church as a leader of the disciples by the Roman Catholic tradition, by your tradition. Tradition ninyo. Lagi kayong nagki-claim kasi. Oo kayo ng oo, pero ang sagot, claim ninyo eh. Magpakita ka ng history na hindi claim, na hindi by the Catholic tradition. Yung talagang plain history na talagang naging Roman Pontiff sa Vatican. Puro claim lang eh. Na-refute natin, puro claim. Nakalagay, tingnan niyo mga kapatid, by the Roman Catholic Church, by them, hindi by secular research, by them. Tapos, kaniwalaan niyo, kayong Tunis, dahil nag-claim kayo. So, ginamit niyo yung mga Baptist kanina, pumunta daw sa Rome. Ang tanong doon, sige ako, pupunta ako sa Rome. Halimbawa, pupunta ako sa Rome. Si Manalo pumunta sa Rome. Naging papa ba siya? Si Manalo pumunta sa Rome. Si Paul pumunta sa Rome. Naging pope ba siya? Kung pumunta, naging pope na. Ba naman niya? Yun ang logic eh. Kapag ka ba pumunta at namatay sa Rome, pope na, Roman Pontiff na, of the whole church. Kaya nga tinanong kita kanina, saan mabasa na pumunta siya sa Rome at naging Roman Pontiff sa Vatican? Yun ang tinatanong namin, sa Vatican. Sapagkat sa history, sabi doon sa history, no, sa history.com na sinang-ayunan mo na ang Vatican ay home ng Pope. The Vatican remains the home of the Pope, of the Roman Curia, spiritual center.
spiritual center, home ng Pope, na-establish 324 ni Constantine. Siya nagtatag ng inyong center ninyo. Si Constantine nagtatag ng inyong sentro ninyo, ng home ng Papa ninyo. Oh. Ang tanong dyan, patunayan nyo na si Pedro naging Roman Vatican. Ikaw na nagsabi niyan eh, na naging Roman Pontiff doon sa Vatican, nag-uuk ka pa nga. Pakitaan mo na talagang sa Vatican, naging Pontiff siya sa Roman Pontiff siya sa Vatican. Kasi pag wala kang mapatunayan, naging Roman Pontiff sa Vatican, kasi gamitin mo yung Britannica sa Peter Bishop of Rome. By the Roman Catholic Church, di mo binasa, pinutol mo pa. Kita mo? Binasa niya, wala ba sa Roman Pontiff si Peter, St. Peter Apostle died 64, edi in Rome, kita mo, mabasa. Eto no, ginugtong mo ba? By the Catholic Church. So, mali palpak. Hindi umubra, claim lang ninyo. Sabihin na natin si Peter pumunta sa Rome. Naging Roman Pontiff ba sa Vatican? Wala. Wala. Sabi mo kanina, walang apostol na nag-Roman Pontiff sa Vatican. Sa unang sagot mo kanina, sabi mo, walang binigay na gano'n na Roman, naging Pope. Tapos ngayon si Peter, Pope pala sa Vatican. Tapos sabi mo sa sagot, wala. Nagkontrahan ka eh. Kontrahan ka. Ang sagot mo si Peter, naging Rome sa Vatican. Naging Pope sa Vatican, naging Pope siya sa Vatican. Sabi mo ngayon lang. Kanina, sabi mo, walang ibinigay na gano'n sa kanila, naging Pope sa Vatican. Alin na totoo mong sagot? Yung una na walang binigay na maging Pope sa Vatican. Ito ngayon si Peter, biglang naging Pope sa Vatican na. Paano yan? Hindi po ako gagalit. Ganito po yung emphasis namin kung nakipag-debate. Sapagkat ito po yung, ganito talaga eh. Pero hindi naman ako nagagalit sa inyo, mga kapatid. This is just yung ambience of this debate. Yan. Wala pong mapatunayan. Kahit ulitin mo pa yung Britannica ginamit mo, may nakalagay doon by the Catholic Church. Huwag kayong mag-claim. Hayaan ninyong historical research silang mag-ano. Huwag kayo. Ginamit Jeremiah. Wala naman nakalagay dyan na Rome. Acts 1:20, wala nakalagay. Roman Pontiff sa Vatican si Pedro. John 1:13, wala nakalagay. Wala lahat. Balibag lahat yung mga tindig niya from the first to the beginning until now. Wasak lahat. Walang naipatunayan. Bagsak lahat ng mga argumento. Walang napatunayan ni isa. O ngayon, ayon siya na ang Basilica, tinatag ni Constantine, na siyang history ng Vatican na naging center doon sa Rome. Tinatag ni Constantine, si Constantine nag-establish, home ng kanilang Pope, Vatican. O ngayon, ito yung ko sa kanya. This is his one last resort to prove all of what he has not proven yet. Prove to us na hindi Roman Catholic claim tradition, si Pedro naging Papa sa Vatican. Mababasa naming lahat dito na sa Vatican talaga siya umupo. Vatican of Rome. Ang naging Pope siya doon sa Vatican na yun. Pag wala kang may pakita na ganyan hanggang matapos ng debate, wala kang napatunayan sa debate na ito. Wala kang napatunayan kay isa. From the first to the second stand mo, wala. Pwede mo ulitin yung Britannica kanina na nabasa mo, Pope daw siya doon, namatay sa Rome, daw, Bishop daw. Kaya lang, kumplituhin mo nung nakalagay, by the Catholic Church. Palpak. Claim lang ninyo. Ganun yun. So napatunayan ba niya, mga kapatid? Wala. Nagkutrahan pa nga siya eh. Napatunayan ba natin? Napatunayan. Na ang Vatican, Pope Center, Pope Home, hindi tinatag ni Cristo, tinatag ni Constantine. At sinabi niya kanina, walang ganong ibinigay ni Cristo sa kanila na maging Pope sa Vatican. Wala. Tapos biglang si Peter ay naging Pope sa Vatican. Nakalimutan na niya kanyang unang sagot, nagbago ng sagot. Ako hindi ako nagbago ng sagot, yung sabi ko kanina na challenge, ang sabi ko, referensya. I'm referring to the Bible first and the other reference na talagang Vatican. Wala ka namang nabasa na Vatican. Oo ka lang ng oo, meron doon mabasa, Vatican. Kaya nga tumigil ka sa challenge kasi alam mo wala kang mabasa, Vatican na mababasa eh. Ganun yun. Kasi kung meron ka talagang mabasa, Vatican siya, ba't tumigil ka sa challenge mo? I-challenge mo pa rin ako kung talagang meron. Tumigil ka, walang mabasa, nabasa ko, the Catholic Church pala eh. May nabasa ba? Wala. Yan yung sinasabi natin mga kaibigan, no? Na ang Roman Catholic Pope ay hindi biblical, wala siya napapain sa Biblia, puro reference, puro ginamit niya, Baptist. Wala naman nakalagay doon sa Baptist na naging papa siya sa Vatican. Yung sa isa naman, the History of Christianity, wala nakalagay, wala akong nabasa. In-screenshot ko nga, nilagay ko sa Microsoft Word. Wala nakalagay na Vatican na papa siya sa Vatican. Sa isa naman, Timothy Paul Jones, wala nakalagay na naging papa sa Vatican. Walang nabasa, wala. Pumunta lang.
At hindi ko mo pumunta lang, Papa na agad. Eh, paano si Pablo pumunta doon? Ba't hindi Papa sa inyo? Ba't si Linus ang kasunod ni Pedro? Eh, dapat gawin yung Papa si Pablo. Napaka incoherent naman ng claim ninyo. Eh, gawin niyo yung fair. Kung ang pagpunta sa Vatican ay yun yung sanhi na pagiging Pope, eh dapat si Paul, Pope, kasi pumunta siya sa Roma. Eh bakit ang kasunod ng Papa si Linus? After daw ni Peter, si Linus daw. Eh bakit hindi si Paul? Eh bakit wala si Paul sa listahan ng inyong napapasin ninyo? Eh pumunta naman siya sa Roma. Incoherent, hindi patas. Unfair naman kay Paul. Kung ako si Paul, magreklamo ako sa Katoliko. Bakit hindi nyo ginawang Pope si Paul? Pumunta si Paul doon, nag-preach pa nga si Paul doon. Yan yung mga unfair at mga walang batayan na claim. Sige, patunayan mo mamaya ha, na Vatican, Pope ng Vatican, hindi ka oo eh. Kailangan mapakita mo, kailangan mabasa mo yan sa amin. Umupo siya sa Vatican. Noong 1st century, umupo siya sa Vatican. Noong 1st century sa Rome. Pag wala, nagsinungaling ka kanina nung sinabi mong oo na siya ay Pope sa Vatican. Nagsinungaling ka doon. At dapat mong baguhin yung sinasabi mo na gano'n. Huwag mong ituro yun. Sige, siguro tapos na ako doon. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Brother James ng Baptist mga kapatid. At syempre dako tayo sa 7 minutes na second cross ni Brother Yesomar sa ating negative. 7 minutes bro, your time start now. Yes, maraming salamat Bro Rush, no. Bro James, sinabi mo claim lang, no? Claim lang ninyo. Nasa yung mga basahin. Claim lang. Saan mo nabasa yung claim lang, Bro James? Yung lang may yung claim only sa English. Saang yun? Saang reference mo nabasa yung claim lang? Dito po sa Britannica din. By the Roman Catholic Church tradition. Tradition doon ng mga Katoliko eh. Objection, Mr. Moderator. Ano? Time stop. Medyo... Anong objection, bro? Yes, ang question ko, Mr. Moderator, yung sinabi niyang claim lang. Claim nyo lang yan, claim lang. Saan doon sinabi sa Britannica na the Catholic Church claim only that Peter was in Rome? Saan doon? Yung claim lang ha. Okay. So again, tinatanong mo yung word na claim lang, no? Brother James, meron ka bang counter objection doon, bro? Sa objection? Yes, bro. He needs to let my answer go through in the end. Kasi para hindi ako ma-interrupt. Mr. Moderator, the question Okay na bro. is categorical question, Mr. Moderator. Sagutin niya muna yung categorical ko. Hindi, ganito bro. So ang question kasi, saan mababasa doon yung word na claim lang? So ang binigay ni Brother James is yung sa Britannica. Ngayon ganito mga kapatid ha. Either nagsasabi ng totoo si James o nagsisinungaling, hindi ko pakikialaman niya mga kapatid. Nasa audience naman yan kung talagang nandun. Ngayon, tinatanggap ko yun as a valid answer na doon daw sa Britannica yung tanong mo, Brother Junre, na claim lang. Bro James, naputol ka doon bro. Reset ko yung 20 seconds mo. Proceed ka sa yung pagpapaliwanag bro. Oo. Okay. Ang sagot ko, meron din sa New World Encyclopedia, Papa C. Sabi dito, in Catholic tradition eh. Ano yun, tradition lang yun, hindi siya generally accepted. At saka sabi dito sa New World Encyclopedia, they were not yet popes. Next question. Sabi dito, they were not yet popes. Next question. Yes, next question, Mr. Moderator. Bigay ng referensya, hindi naman akma doon sa hinahanap ko. Sinabi niya, Mr. Moderator, claim lang ng mga ng mga Katoliko. Saan yun? Kasi pag wala kang mabasa, Brother Jim, sarili mo lang ang pinapakinggan mo. Nasaan yung sinasabi mong claim lang ng mga Katoliko? Anong reference? Sinabi mo yan. Huwag kang magmamang-maangan, bro. Sinabi mo yan. Sagot? Yun nga sabi nga sa Wikipedia, History of the Catholic Church, the Catholic claim that Peter was the first Pope. Tignan mo sa Wikipedia, Peter, Pope. Actually, yung History of the Catholic Church, sabi doon, the Catholic tradition claims, sa New Encyclopedia, in Catholic tradition, Peter's recognized as Next Pope. question. Yet, the early bishops of Next Rome question, were not please. yet popes.
Sinabi ba dyan, bro James, na claim lang? Meron ba dyan claim only? Meron ba o wala? Categorical question. Meron. Meron, sabi nga, the Catholic tradition claims. Hindi kayo lang nag-claim. Okay, objection, Meron. Mr. Moderator. Time stop. Another objection. Yes, kasi nag-affirm siya na meron daw, Mr. Moderator. Ang hinahanap natin, claim only. May salitang only, sinabi niya yan only. Iba yung nag-claim sa nag-claim only. Mr. Moderator, ipakita niya yung reference. May sinabi talaga doon claim only kasi kung wala, nagsisinungaling siya, Mr. Moderator. Okay. Where is the Okay, word so- claim only with the phrase only, bro? Pakita mo, sige. Bro. Okay, bro, John Ray. So, ina-analyze ko yung objection mo, bro. Unang-una, nag-object ka doon sa pagsagot niya na patungkol doon sa claim only mo. Plus, meron ka pang sinasuggest sa kablang panig na show his reference. Now, dito muna tayo sa ating negative. Meron ka bang counter objection bago ako hahatol? Okay, so yun, pag sumasagot ako na hindi naman categorical yung tanong, dapat matuto siyang makinig. Sapagkat ito'y debate, hindi naman Okay. kagulan ka mo. Okay. Dapat pag sumasagot ako, pakinggan mo muna. Okay. So ganito mga kapatid, ganito. Unang-una, doon sa tanong ni Brother Yesumar, saan daw ang sagot ni Brother James doon sa Wikipedia. Now, ganito, either nagsisinungaling si Brother James o nagsasabi siya ng totoo doon sa claim, bro. Ha? Hindi ko judge dito kung meron ba doon. Nasa audience naman yan kung meron talaga. However, doon naman sa request na ipakita, nasa negative yan, bro, kung ipapakita o hindi. Pero dito muna ako kay Brother James since naputol ulit yung kanyang pagsagot na doon sa Wikipedia daw. Proceed ka, Brother James. Oh. Yun ang sagot ko, bro. The Catholic tradition claims yung history of the Catholic Church. So, yung ganyan, no? Sinabi na claim talaga ninyo. Not unless tanggalin mo muna yung claim. Next question. Tanggalin Okay, mo next yung claim. question. Sige, claim ka ng claim. Next question. question na, bro. So, claim ka ng claim, brother, tawag nito, bro James, no? So, in the Bible, bro James, kasi dapat yung ating paniniwala mag-base sa Bible. Sa Bible, ang ating Panginoong Jesucristo nag-claim that He is the Christ, He is the Son of God. On the other hand, ang mga Hudyo, hindi naniwala sa kanyang claim. Question, brother James, sino ang tama? Yung nag-claim o yung hindi naniniwala sa claim? Walang mali doon. Sapagkat pinarapisay yun eh. Hindi lang claim ni Christine, pinarapisay yun sa kanya. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection muna. Sa inyo, pinarapisay ba sa inyo? Wait lang, bro James. Brother John Ray. Is ulitin ko lang yung mukhang hindi niya narinig yung question ko, Mr. Moderator. Sabi niya kasi claim lang ng Catholic, claim lang ng claim yung Catholic. Sa Bible, may pangyayari, Christ claim that He is the Christ, He is the Son of God. While the other hand, the Jewish rabbis, nag-ano sila na hindi sila naniwala sa claim ni Kristo. Ang question ko ngayon, sino ang tama? Yung nag-claim o yung hindi naniniwala sa claim? Alin sa dalawa? Okay, so ang pagpipilian dito, sino yung tama? Yung nag-claim or yung hindi Naniwala sa claim. Hindi naniwala sa claim. So Brother James, ready ka na bang pumili or magka-counter object ka muna? Yung kanyang tanong niya kasi about kay Kristo. Ano yun? Mali yung kanyang tanong doon. No, Wala doon sa kanyang tanong. Okay. 10 seconds Okay. ako dyan kasi una. Okay. So ganito bro, magde-decide muna ako. Unang-una, yung question is tinatanggap ko yan as a valid. However, dito tayo sa pagsagot mo, bro. Sabi mo ay 10 seconds yung gagamitin mo. Proceed ka, bro. 10 seconds. The reason na 10 seconds kasi una, hindi lang claim ni Kristo yun. Pinarapisay yun sa kanya eh. Nakalagay yun sa Jeremiah, Isaiah. Naprapisay yun. Kaya kung i-claim Next niyo question. yun, pinapisay Next kasi. question. Sa inyo hindi eh. Next question, 10 seconds. Next question. Ulitin ko Mr. Moderator, yung tanong ko. Kasi inline yun sa pahayag niya na claim lang. Hindi siya naniniwala kasi claim lang daw. Sa Bible kasi, Christ claimed that He is the Son of God. No? Tapos itong mga Hudyo, hindi naniwala sa claim niya that He is the Son of God. Question. Sino ang tama doon? Yung nag-claim o yung hindi naniniwala sa claim? Alin sa dalawa yung tanong ko? Ang sabi ko nga, mali yung tanong mo doon kay Kristo sapagkat hindi claim lang niya yun. Pinarapisay yun.
sa inyo hindi pinrapisay. Kaya mali yung tanong mo hindi papasa kay Kristo Kaya nga 10 seconds na ako dyan Pinrapisay kasi, sa inyo hindi naman Next question. Okay, next question, bro. Okay, balik ako sa topic natin, bro, no, na patutunayan ko na yung Papa sa Roma, no? Yung Papa sa Roma, ang katungkulan niya is biblical. Okay, tanong ko, bro, ayon sa Britannica Encyclopedia, bro, na yung Papa simply means, yung Pope or Papa simply means Father. Sang-ayon ka o hindi ka sang-ayon? Yung Papa simply means Father. Oo. Mali. Kumpletuhin mo. Roman Pope, Roman Pontiff nakalagay doon. Lahatin mo. Roman Pontiff na ang claim niya Father. Objection, Mr. Moderator. Hindi lahat ng Papa Time stop. Objection muna, unahin natin. Meron namang counter-objection. Brother Junri, Wag niya akong turuan sa pagtanong kasi hindi ko siya tinuturuan kung ano ang isasagot niya. Based sa Britannica Encyclopedia, ano ang nakasulat doon? No? Pope, Papas, from Greek, Papas, Pope, Latin, Papa, from Greek, Papas, simply means Father. Yun ang nakasulat doon. Yun ang tanong ko, Mr. Moderator. According sa reference, huwag siya magdagdag. According sa reference, Mr. Moderator, yun bang salitang Pope or Papa simply mean Father? Sang-ayon ba siya o hindi siya sang-ayon? Huwag siya maglagay ng Roman Pope. Okay. So again, ganito, nag-object ka dahil doon sa kung paano sumagot si Brother James, no? At inulit mo pa yung tanong mo patungkol doon sa meaning noon sa Papa or Pope. Brother James, meron ka bang counter-objection doon bago ko hahato? Yes, meron, bro. Kasi ang sagot ko doon, hindi ako sang-ayon doon sa kanyang tinatanong. Kasi ang tanong dapat niya, lahatin niya. Sabi dito, Roman Catholic, Roman Pontiff, Bishop of Rome, Father na sa Roma, Roman Pontiff. Sa talagang hindi. Sapagkat ang sabi diyan, pantungkol yan sa Roman Pontiff. Hindi yan sa mga papa lang, papa mo, papa ko. Hindi yan ganyan. Okay. So ganito mga kapatid ang aking decision. Tinatanggap ko yan as a valid answer mga kapatid. Sabi niya hindi ko tanggap. Proceed ka muna brother Yasomar sa yung Okay, so next question. Okay, so ibig mo bang sabihin, Brother James, kinakailangan mabasa na yung ama ay nasa Roma para masabing Papa sa Roma? Mali. Mali. O mali na naman. Ang sabi doon, wait lang, sumasagot pa. Proceed. Tatapusin mo ako, brother. Sige bro, sige. Proceed. 20 seconds bro. Kalma. Ang sabi ko, title, Father, Bishop of Rome ng Catholic Church. Lahatin mo, hindi lahat ng papa sa mundo, Roman Catholic Church na Roma sa Vatican. Balikan niya, nagluluto ka sa akin. Ayusin mo yung tanong. Sige, okay. Next question. Dahil pinamalian mo ang Britannica Encyclopedia na nagsabi, Pope simply means Father. Pinamalian mo yan, pwede ka bang magpalabas ng referensya na nagsasabi, mali ang Britannica Encyclopedia? Sagot, wala akong sinabing mali ang Britannica, wala kang narinig ng mali ang Britannica. Ang sabi ko, mali yung tinatanong mo, hindi kumpleto. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Wait lang. Another objection ito ng ating affirmative. Yes, Mr. Kasi parang boses lang yata ni Brother Jim ang narinig niya, Mr. Moderator. Malinaw yung tanong ko kaganina about Encyclopedia Britannica. Inulit ko yan Britannica Encyclopedia, ang sabi doon, Pope, from Latin Papa, from Greek Papa, simply mean Father. Britannica Encyclopedia, doon ako nagtanong. Tinutulan niya kasi dapat daw may Roman Pope, meron daw dapat ganun. Kaya nga sabi ko ngayon, Mr. Moderator, dahil tinututulan mo ang sinabi ng Encyclopedia Britannica, may maipapakita ka ba na nagsasabing ireferensya na mali ang sinabi ng Britannica Encyclopedia? Meron o wala yun, Mr. Moderator? Okay, so ang ano dito, yung meron or wala. Brother James, meron ka bang counter objection o ready ka nang mamili na meron o wala? Ang sagot ko sa kanya, mali kanyan, hindi yung mali yung Britannica. Ikaw naman Okay. Kaya ang sagot ko doon, mali, hindi tanong mo, mali yun, hindi kumpleto. Bro James, wait lang bro. Ikumpletuhin mo dapat. Okay. So ganito Bro James. Ang tanong kasi ng pagpipilian, meron or wala bro. Ngayon kung hindi ka makapili doon bro, pwede kang gumamit ng 10 seconds bro ha. So anong gagawin mo Bro James? 10 seconds ako to. Okay, proceed. 10 seconds to. Proceed. Ang sabi ko, walang mali ang Britannica kasi ko naman mali ang Britannica. Sabi ko, mali ka. Kasi pagkatanong mo, kulang.
kumpletuhin mo, nakalagay doon sa pinakadulo, Roman Catholic Church. Next question. Next question. Next question. Kumplito ba ang sinabi sa Britannica o sinabi lang doon, Father? Kumpleto bro. Yung sabi ko, Pope, Latin Papa, from Greek Papa's Father, the title is about the 9th century of the Bishop of Rome, the leader of the Roman Catholic Church. Hindi mo binasa yan. Pinutol mo yan. Kaya mali yung tanong mo, hindi yung Britannica ang mali, ikaw ang mali. Kumpletuhin mo yung tanong. At nakalagay sa article. Next question. Next question. Bro, ang tanong ko bro, dito sa pinakauna bro, pinakaunang sinabi ng, ng Britannica, na yung sinasabing Pope, simply mean, Father, sinabi sa pinakauna. Sana ba yun na hinahanap ko pa yung wait lang ha. O, para makita na natin, ay, naghang yung ko, ito. Naghang yung internet. Hindi ko maano agad. Ayan, ito. Premise pa ito, Mr. Moderator. Sige. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate, which is yung ating second cross at rebuttal mga kapatid. So dako tayo sa final conclusion. So syempre mauna dito ang ating negative mga kapatid. Unahin natin si Brother James bilang negatibo na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblikal ayon sa Biblia at referensya. Brother James ng Baptist, 5 minutes. Your time start now, bro. Okay, nagpunta sa entertainment. Thank you, brother. By the way, brother, salamat sa debate na ito. Sa puto-puto tayo sa TV, acknowledge you sa inyo. Ang conclusion natin, siyempre wala tayong ibang conclusion, kundi sana lahat tayo ay matuto sa debate nito at walang sumasamang loob at mga insulto. Ang argument ko na lang. Kasi either ako kasi for live debate or for face-to-face debate. Pero yung mga panay pang insulto, mag-i-invite sa GC, mga insulto lang, ay hindi po ganun. Hindi ganun ang quality ko. Anyways, dito sa ating topic, na napatunayan po ba ng ating kaibigan na ang katungkulan doon ng Papa ay biblical at nasa referensya? Ay wala mo. Sana naman sa kanyang conclusion, kahit conclusion man lang, patunayan niya yung sinabi niya kanina, na si Pedro ay umupo sa Vatican. Kasi sabi sa history, ang Vatican around 324. Wala siya sa first century. Ikaw nagsabi kanina, meron. So, you have to prove the topic. Until now, you have not proven anything. You have not proven anything from the first stand that you have said. None of any of them has been established by your argument. Not even during your second stand. So all of those points were obliterated by my question. Sabi ko sa iyo, meron bang ganun binigay si Kristo na Vatican, na naging Roman sa Vatican sa kanilang panahon nila, ng mga apostol? Sabi mo, wala. So yung mga ganung sagot, doon pa lang bagsak na yung pastusan na dapat mong tindigan. Kaya dapat sa sagot, mag-ingat ka sa sagot mo. Huwag kang umagri sa kalaban at huwag mong tutulan ang sagot mo at huwag mong pabagsakin ang tindig mo sa sagot mo. Yun ang advice ko sa inyo sa mga debater na punto por punto. Mag-ingat kayo kasi baka magkontrahan kayo sa mga sagot mo. Ako pumasok ko dito for how many times na ako pumasok dito. Yun. So hindi naman kayo matras. Anyways, maraming salamat po sa hindi ko nang tatagalin ito kasi this is just an educational debate. Ako yung magpapahayag lang ng pangaral ng gospel sa mga hindi pa po Kristiyano dyan, mga wala pang relasyon kay Kristo. I invite all of you before kayo marap na ng bagay na hindi nyo akalaing darating at hindi natin kontrolado ang ating buhay, yan ay anytime pwedeng kunin ng Panginoon, nawa po inyo pong makilala si Kristo at makilala po ninyo siya sa pamamagitan ng Biblia at tanggapin po ninyo ang kanyang alok ng buhay na walang hanggan kung kayo maligtas. At magsisi sa mga maling paniniwala at mga maling pamumuhay at maling mga filosofiya, maling mga doktrina na napapasama sa tao. At ito po ay ating talikuran at manampalatay kay Kristo, tanggapin siya bilang sapat na Panginoon tagapagligtas. At siya namatay para sa inyo, mahal niya ang sinuman at sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang tayo iligtas. So yun na po ang gospel na aking hayag at libre, wala pong bayad, wala pong bayad, libre po. Kung tanggapin man po ninyo, maraming salamat sa inyo. Ito yung pagkakataon na tinatawag kayo ng Panginoon. And Christ is calling you to accept Him in your whole life, to be His Lord and Savior, and you will continue to grow and follow Him until the end of your lives.
and you will be blessed, and you are blessed from the time that you have received Christ. So yun lang po, maraming salamat. Isyo masyapahu Gadol Elohim. Salamat po ulit sa mga kabaptist dyan, sa mga nanonood dyan, sa mga non-baptist, mga Catholic, mga Muslim pa nga na laging galit sa akin, kasi laging talo sa dito. Maraming salamat, thank you so much, and God bless all of us here, and God bless those who are loving Christ. Sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo, nawain ng Kristo. So dito lang ako po Rasha, di na ako mapupunta doon sa 1 minute din, I have to go. Thank you ulit, Brother Mark. Thank you so much sa iyo. Thank you, bro. Di-debate lang. Wala tayong personalan. We are friends. Bro Rasha is my friend. Sa mga ibang mga apologists ng mga Catholic, ay mga friend ko yan. Not unless yung iba, galit sa akin talaga. They hated me so much. I don't know why. Yun lang po. Maraming salamat, and God bless muli sa atin. Magandang gabi sa atin at magandang araw sa mga sa ibang bansa. Ingat kayo lagi, no? God bless. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. At syempre, dako tayo sa ating final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblical ayon sa Biblia at referensya. 5 minutes, bro. Your time start now. Yan, maraming salamat Mr. Moderator, at maraming salamat din Brother James. No, we are still brother in Christ, no. Ito ay lang, usapang kaibigan at walang personalan. Pero I'm sorry Brother James, no, sa advice mo sa amin, parang ikaw dapat ang mag-isip-isip sa mga sinasabi mo, bro, no? Kasi most of the time hindi mo naririnig sarili mo, bro. No, nakakatuwa ka yung sinabi mo kanina na wala doon sa first century. Ang sinabi ko na depende yun sa tanong mo. Ang tanong mo kasi kaganina, sinabi mo sa panahon nung pinili sila, sino sa kanila ang Pope of Rome. Yun ang tanong mo. Sinabi ko wala pa doon kasi nga later na nga pinangalanan. No? So medyo wag mong i-twist yung sagot ko sa iyo, bro, no? At aralin mo rin. Pero mga kapatid, dahil sa lumalagablab, no, na nais ni Brother James na sirain ang katotohanan, kahit saan siya umabot. Pumunta na siya sa St. Peter's Basilica daw na tinatag ni Constantine. Ano ba ang doon sa, wala ka na bang maitanong, bro, patungkol sa tema? Yun na lang talaga para makagawa ka ng content mo na parang ipalabas mo na kontrahan ng mga sagot. Wag ganun, bro, no? Wag ganun. At mga kapatid, di ko malaman, no, kung ano yung sinasabi niya patunayan na naging Bishop of Vatican. Anong Bishop of Vatican? Ang pinag-uusapan natin dito, katungkulan ng Papa sa Roma. Yun lang, doon ka mag-focus, huwag kang lumihis. Sa kalilihis mo, dumating ka na sa claim lang ng mga Katoliko. Nung tinanong kita, saan mo nabasa ang referensya yan, na claim lang. Ang dami mo ng, ang dami mong sagot, hindi mo masagot ng diretso, yung tanong ko. No, kung mayroon talagang sinabi sa reference na claim lang ng mga Katoliko na siya na si Pedro naging obispo sa Roma, naging papa sa Roma, yun sana, hindi ka makasagot agad eh. No? Yung wise man daw sabi, hindi na kinakailangan ng maraming tanong yan. Sagot agad kung talagang wise ka. Daanin mo na lang sa pagpaliwanag, hindi ang dami mong sinasabing claim lang, tapos nung hinanapan ka, saan mo nabasa yung claim lang, wala kang naipakita. Ngayon, tinanong kita, sa Biblia ba? Nung nag-claim si Panginoong Jesucristo na siya ang bugtong na anak, siya ang Kristo, tapos yung mga Hudiyo, hindi naniwala sa kanya na claim niya na siya ang anak ng Diyos, sino sa dalawa ang tama? Yung nag-claim o yung hindi naniwala? Ayaw mo sagutin. Bakit? Ipit ka dun eh. Ipit ka dun. Tandaan natin, ang Bible is moral theology. Nagtuturo sa atin yan ng moral. Nagtuturo sa atin yan ng moral. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo? Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Claiming something does not mean it's not true. Kasi si Panginoong Jesucristo nag-claim siya that He is the Son of God. Ibig mo bang sabihin, ang claim ni Kristo, claim lang? Hindi totoo? Kung hindi kayo makaka-claim na kayo nga yung pinagkalooban ng Diyos, ng simbahan, ibig sabihin hindi kayo totoo kasi hindi nyo kayang i-claim. Pero bakit kayang i-claim ng Katoliko yan? Kasi totoo kami. We can claim. Whatever we want, we can claim. Pero kung hindi ka maka-claim, sorry to tell, hindi ikaw wala sa iyong katotohanan.
Kasi ating Panginoon Kristo nagturo. Claim something if it's true. Kaya nga hindi ka makasagot eh. Sino sa dalawa ang mali? Yung nag-claim o yung hindi naniniwala sa claim? O anong sabi mo? Wala yan sa out of topic. Ikaw pa yung kanina pa out of topic. Umabot ka na sa Basilica ni St. Peter ang ginawa daw ni Constantine. Yun bang ating pinaputuanan? Okay, for the last 1 minute mga kapatid, no? I-review niyo yung paliwanag ko kung hindi ba natin napatunayan sa Bible. Tandaan natin, sangayon siya, the term exists because of the reality. Not the reality exists because of the term. So, hindi natin nahanapin ang mga termino sa Bible. The reality is there in the Bible. Pinangalanan lang yan o binigyan termino ng simbahan that the Pope was the vicar of Christ and his office is to lead the flock of Christ. Maraming salamat and God bless all. Yun lang, Mr. Moderator. Okay. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between Catholic and Baptist mga kapatid sa katawan ni Brother Yesomar and Brother James sa topic na patutunayan na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblical ayon sa Biblia at referensya. So mga kapatid, before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga manonood at makakapanood pa nito sa nagre-review. Ayan, unahin natin si Brother Yesomar, bro. Salamat ka muna, bro. Yes, bro. At yun, again, maraming salamat unang-una sa Panginoon, no, na ipinagkaloob niya na mangyari ito ngayon. At syempre kay Brother James, alam ko busy itong bata na ito, itong kaibigan natin na ito. At magkakaibigan pa rin kami nito kahit na hindi kami parehas ng pananampalataya at paniniwala, no? Natural lang na magkakasigawan kami pagdating sa tawag dito yung pagpapaliwanagan, pero we're still friends, no? At maraming salamat din sa lahat ng tumutok dito sa Punto por Punto, siyempre sa channel natin Kaabag at sa channel span ng aking mga mahal na kaibigan at siyempre sa kay Brother Russia. Shout out po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa wala pong humpay na pagtutok po or pagsuporta sa channel ni Brother Russia, no? Suportahan po natin ang Russia TV. Subscribe po natin, share natin para marami pang makakakilala sa kanyang gawain, no? Dahil siya po ang nagmo-moderate para po mapag-usapan ang salita ng Diyos. So again, maraming salamat and God bless all. Okay, at dito din tayo kay Brother James. Pasalamat mo na, bro. Nakamute ko, bro. Nandyan pa ba? Wala na siya bro, tinignan ko. Ayan, wala na. So siguro Wala Russia pala TV tayo. gusto din magpasalamat sa ating mga sumusuporta at dito sa ating mga sponsor, mga kapatid. Again, please subscribe yung aming YouTube channel, Russia TV, at yung aking page, Russia TV, mga kapatid. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na ito, si Brother Yesomar at Brother James. At actually, meron akong na-PM kay Brother Yesomar sa bago niyang may hamon na isang pastor. At I hope Sige bro, titingnan ko bro, titingnan ko. Oo, magkaanoan sila, mga kapatid. At pwede nyo akong gawin mediator, mga kapatid, kapatid sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran, sa platform, at syempre sa mga kondisyon ng ating debater. At maraming salamat ulit sa laging pag-imbita sa akin ng punto por punto. Maraming salamat. At yun, ibabalik ko na sa ating yung host natin. Bro, thank you, bro. Salamat bro Rush.